Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin ang mga pahayag po ni Bongit na tinatawag din pong bangag ng kanyang ate na si Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos. Pakinggan po natin ang kanyang mga tinuran, lalong-lalo po yung sinasabi niyang nanghihingi po siya ng tawad, mga tambay. Patawarin daw po siya, mga tambay, lalong-lalo po sa sitwasyon. Nagsosorry po si Bangag, mga tambay, dahil sa pagdurusa ng mga Pilipino, sa pagdurusa natin. At humingi rin po siya ng tulong, mga kabayan. Humingi rin po siya ng tulong para daw po labanan ang fake news. Humingi siya ng tulong sa mainstream media, mga kabayan. Unbelievable. At syempre, pakinggan din po natin ang pahayag naman ng ating Vice President kung anong klase itong humihingi ng tawad at yung humihingi ng tulong sa fake news, mga tambay, sa mainstream media. Umpisahan po na muna natin si Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Pakinggan po natin. Nagsorry si Pangulong Bongbong Marcos dahil raw sa dumaraming Pilipinong nagdurusa sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Pero git ni PBBM, kailangan talaga natin itong pagdaanan bago tuluyang maalis ang korupsyon na ani ay kanser sa ating lipunan. Narito ang Express Report ni Maricel Halili. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos, mahirap ang pinagdaraanan ng bansa ngayon, pero hindi raw pwedeng hayaan na lang ang talamak na korupsyon na mistulang cancer ng lipunan. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. We had to go through that. Sa fellowship sa Malacanang kagabi, sinabi ng Pangulo na nakakalungkot na ang taong bayan ang nahihirapan dahil sa mga nangyayari ngayon. I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Otherwise, we would do things the same way that we have always done, that the things that we have discovered that have been being done for the last 3 decades will just continue. Pagtitiyak ng Pangulo, malinaw sa administrasyon kung ano ang kailangan nilang gawin. So it's not as if we are lost and we do not know what we are going to do. We know what we are going to do. We know what we are doing. And mga tambay, ang isang pahayag niya po, nakita niyo po, yung korupsyon daw po, mga tambay, ilang taon na po ba yung korupsyon na sinasabi po? At sino po ba nagbibigay ng korupsyon? Mga kabayan, sino po ba nagdulot ng korupsyon na systematic, sindikato ang ginawa nilang korupsyon? 3 taon. Sino po ba? Taong bayan po ba? Hindi po natin naranasan niya kay dating Pangulong Duterte. Ito pa po mga tambay, yung fake news naman daw po. Ibang klase itong Pangulo na ito. Kaya tuloy tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate, mga kabayan eh. I-set up ko lang po, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin. Ito pong humihingi siya ng tulong sa mainstream media dahil daw sa mga fake news. Anong klaseng tulong yung hinihingi ng Pangulo para malabanan yung pagkalat ng fake news o yung mga maling impormasyon? Yes, aga nanawagan ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kawani ng media kontra fake news. Sa pagharap ng Pangulo sa Malacanang Press Corps, sinabi niya na marami siyang ideya kung papaano ito lalabanan. Subalit kailangan pa rin anya niya ng tulong mula sa media. Sa una, sabi ng Pangulo ay tila nakakatawa ang fake news. Subalit ngayon ay lubahan na itong nakakapanira. Fake news is taking too much of the space. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. And that is something that we have to be concerned. And that's why I'm saying we need your help. Government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on.
Binigyan din ni PBBM na dapat itong pagtulungan ng pamahalaan at mga nasa pamamahayag na anyay tunay na may kredibilidad para kontrahin ang mga anyay walang basihan at walang katotohanan ng mga impormasyon. Itinuturing ng Presidente na isang malaking problema na kinakaharap ngayon na marami ay ang tungkol sa fake news. Yan muna ang ating update. Balik. Totoo po ba yun mga tambay? Fake news po ba nangyayari sa ating bansa? Siya nga po nagpahayag na agad ng fake news Di ba? Dahil itataas daw po niya ang sweldo at ang allowance ng mga men in uniform. Di po ba fake news ang lumalabas dahil hindi pa po ito naipapasa at naisa sa batas ng Kongreso, ng Senado at ng House of Representatives? Hindi po ba fake news yun dahil pinapangakuan mo na yung mga sundalo at mga pulis, mga men in uniform? Hindi po ba? At napakarami pong fake news yata, mga bayan, ang mga pinahayag nitong Pangulo na ito dahil napakarami niya pong ipinangako. Hindi po ba fake news yun dahil napakarami ipinangako na hindi naman nagawa? Hindi po ba fake news yun? At fake news po ba yung laganap ang korupsyon? Mahigit 3 taon laganap ang korupsyon. Fake news po ba yun? Ito po ang sinasabi ng Vice President dito po sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Pakinggan po natin ang ating Vice President, mga kababayan. Kung anong klaseng presidente yan. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd galing yun kay BBM? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. Yan po mga tambay. Nakita niyo po ang sinabi ng Vice President. Abayan, kung anong klase po na presidente si Bongit. Bongit na tinatawag pong bangag. Wala po siyang pakialam, coordination. Wala po siya. Wala po siyang pakialam sa mga gabinete niya. Kaya nga po nagkandaleche-leche ang ating bansa. Naging kurap po. Halos lahat po ay naging magnanakaw po umano ang gobyerno ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Dahil nga po ganyang klase siya maglingkod. Walang pakialam. Kaya nga po nakita nyo po, grabe ang pagnanakaw sa House of Representatives. Wala siyang pakialam Umano, ganun din po sa Senado. Talamak din po ang korupsyon. Wala siyang pakialam Bahala kayo. Hindi po ba? Ganun din po sa LGUs. Wala rin po siyang pakialam sa LGUs. Hindi po ba? Kaya talamak din po ang korupsyon. Kaya nga po ang binagawang Pilipinas, di ba? Pinagharian po ng napakarami pong magnanakaw, umano. Di ba? Makawatan, mga sinungaling, at mangbubudol
Nagsama-sama na po ang mga hayop na yan, demonyo na yan, umano. Hindi po ba? At meron pang pinuno na bibisyo na pulburon. Hindi po ba? Kaya nga po ngayon, paano mo paniniwalaan yung presidente na yan? Hindi ba? Lalong-lalo yung korupsyon na sinasabi niya. At humihingi pa ng tawad. Humihingi po na sorry sa mga Pilipino dahil nagkaganito. At tayo ang nalagay po sa kahirapan at nagsasakripisyo po sa presidente na walang alam umano. Walang pakialam. Hindi po ba? At yung sinasabi niyang korupsyon ay ito'y sakit na, cancer na. Sino po ba nagbibigay ng cancer at sakit na korupsyon? Di ba sila? Siya nga yung tinutumbok na ulo, kasama yung pinsan niya, yung anak niya, asawa niya, ayon kay Saldico. Di ba siya nga? Kumukolekta siya, bilyong-bilyong piso. Di po ba? Dinideliveran ng mali-maleta. Di po ba? Tapos ngayon, kakausapin mo pa ang media para labanan ang fake news. Sino po ba ang mga nagpapakalat ng fake news? Hindi po ba kauna-unahan ng Malacanang? Umano? Di ba nahandyan yung garbage in, garbage out? Hindi ba puro fake news yan? Halos ang pinagsasabi niyan. Umano? Lalo-lalo ang media. Di po ba? Di po ba fake news ang media? Umano? Bakit? Hindi nga nakakita na korupsyon ng gobyerno yan eh. Hindi po ba? Never nagbabalita po at kinukundina ang malawa ang korupsyon ng administrasyon ni BBM. At never po nilang binabatikos at binabanatan si Bonget at si Tamba. Hindi po ba? Hahapyawan lang po nila yan. Koonting-koonti. Pagkatapos ng hapyawan nila, babalik na naman po sila sa mga Duterte. Yan po mga hinayupak na yan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ano ang mapapala ng mga Pilipino sa mga ganitong klaseng gobyerno at ganyang klaseng leader? Puro salita. 3 taon pong puro salita. Puro po salita. Pangako. Gagawin. Tulungan. Kahit anong tulong ang gawin mo sa ganyang gobyerno, kung yan ay bangag at gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Mas makakatulong kayo kung kayo ay titigil na. Lubayan nyo na. Maawa naman kayo sa Pilipino. Sobra-sobra na mga pinagnanakaw nyo, mga hayop kayo. Hindi po ba? Grabe na po pinagnanakaw nyo sa pera ng taong bayan. Ibinaon nyo pa kami sa utang. Pinahirapan nyo pa kami. Lalong-lalo sa bilihin, pinagkakitaan nyo pa ang aming mga pangunahing pangangailangan. Di po ba? Pagkain. Pinagkakitaan nyo pa kami. Ibang klase kayong gobyerno kayo. Mga wala kayong konsyensya, mga hindot kayo. Hindi po ba? May konsyensya pa ba yung tao na yan? Yung mga tao na yan, yung mga sinasabing mga kapita-pitaga na yan, mga hindot na yan, mga mukhang pera, mga ganid at sakim, gahaman, hindi kaya? Kaya dito pa mga bayan, lahat po ng pinapatukuyan, pinapahayag ni Bonget, mga bayan, yan po ay magdadaan lang sa isang tainga ng taong bayan at ilalabas na sa kabila dahil wala naman po nakikitang pruweba na ginagawa niya at wala naman po solusyon. Unang-una, ang problema po ay nasa kanya. Nasa kanya po talaga ang problema dahil mismo yan ang sinasabi ng ating Vice President. Hindi marunong maging presidente yan. Walang pakialam yan. Hindi marunong maging leader. Kaya nga kurap ang gobyerno niya. Dahil nga po wala siyang pakialam sa mga departamento na hinahawakan niya. At lalong-lalong wala siyang kamay na bakal. Lalong-lalo yung korupsyon na sinasabi niya. May kamay na bakal ba siya? Di po ba wala? Dahil nga po, isa siya ron sa pinagbibintangan na hari ng magnanakaw sa ating bansa. Ayon kay Saldico. Kaya nga po yung bakal na sinasabi ng ating mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte lang nangyari yon, yung kamay na bakal. Di po ba natakot sila magnakaw? Pero ngayon po, yung bakal na sinasabi raw po, meron daw pong bakal si Bonget, kaya lang daw po nasa muka.
Inilagay daw po umano sa muka yung bakal dahil daw po sa sobrang kakapal ng muka. Mga kababayan, hindi na marunong makonsensya, mga kababayan, dahil yung bakal ay nasa muka. Nakakalungkot po, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ipinagmamalaki at hinihingi ng tulong at hinihingi ng sorry ni Bonget, mga kababayan. Humihingi ng sorry sa nangyari po. Lalo-lalo po ang ibinigay niya na perwisyo, korupsyon na mahigit 3 taon sa mga Pilipino. Yang bang klase na yan ay ang hahangaan mo, ipagmamalaki mo. Unang-una, hari ng magnanakaw, ayon kay Saldico. At ngayon, fake news. Ibabato mo pa sa taong bayan ng fake news. Samantalang kayo ang numero 1 fake news. Lahat ng pinaggagawa nyo na mahigit 3 taon na hindi ba yan katotohanan at yan ba'y fake news? Kayo mismo nagsasabi na laganap ang korupsyon. Hindi ba? Fake news ba yan? Mga hindot na ito. Ibang klase kayo. Pati media. Kung ang media ay hindi sila fake news, matagal ka na nilang binabakbakan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung ang media ay hindi nagagamit ng administrasyon na ito, umano, matagal ka na, inaaraw-araw ka na, binabanatan ka na niyan. At kinukutsa ka na niyan. Hindi po ba? Kung ano ang ginagawa nila na pagbatikos kay Vice President na pilit nilang pinababagsak at pilit nilang ginagawa ng issue, samantalang ikaw, nasa iyo lahat ang issue. Kung talagang ang mainstream media ay hindi nababayaran umano, ikaw ang kauna-unahan na babakbakan at palalayasin diyan sa pwesto mo umano. Hindi po ba, mga kabayan? At ang mainstream media pa, ang pinagkakatiwalaan pa ni Bonget, kakampi. Hindi po ba? Kakampi. May allowance may budget yata yan umano Hindi po ba? Para po yung mga trolls, may budget yata, may allowance. Hindi po ba? Siyempre kakampi niya yan Kanino ihingi ng tulong yan? Di doon sa kapwa niya sinungaling umano. Sa kapwa niya marunong mambudol. Hindi po ba? At sanay na sanay magsinungaling. Doon po hihingi ng tulong yan. Yung kabalat niya. Hindi ba? Ganun po yun Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin na tayo po lahat, ating buong sambahanan, at ang pamilya Duterte, tayo po ay maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At syempre po, yung kaligtasan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalo mabilis, mga kababayan. Thank you po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po, mga kababayan. Tiis-tiis lang po. Hindi naman po sila forever dyan sa kanilang kinalalagyan. At pag ang Vice President Sara Duterte na po naging Pangulo, makikita na po natin kung sino ang mga magnanakaw. Nakahilera na po yan. Nakahilera na po lahat yan. Magmula po sa puno hanggang sa baba ay makikita po natin na yan po lahat ay nililitis at pinasusuka ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Paalam. Ingat-ingat po. Bye-bye.